Ina, ama. Si Mirella iyan. Ang girlfriend ko. Hindi ako makapaniwala na girlfriend ng anak ko ang manliligaw ko. Sorry. Parang nagalaw pa ako. Check mo na. Hinayaan kong mahulog sa sahig ang alak. Ang clumsy talaga ng asawa ko, diba? Samantalahin natin ang pagkakataon na magbukas ng bagong bote, diba? Mirella, ano ang tingin mo sa pag-enjoy at pagkilala sa Wine Rico? Ang winery na ito ay paborito niya. Tara na. Tara na nga. Pwede po bang ipaliwanag sa akin ang ginagawa nyo dito? Galit ka ba? Gusto mo sana akong dalhin dito. Sa sofa, kahit sa sahig mo, di ba? Ano ba ang ginagawa mo dito sa anak ko? Baliw ka. Hindi ako baliw, no. Ikaw ang iniwan ng asawa mo at hindi mo ginawa ang ipinangako mo. Alam ko pero hindi ganoon kadali. Kailangan ko muna ang pera. Inaalagaan niya ang pananalapi ng sambahayan. At hindi ka pwedeng magpakita dito ng magkahawak kamay sa anak ko. Tapos na ako. Nabubuhay ka sa mga excuses. Wish ko lang na i-dump mo na siya soon. Alam ko na, pero hindi naman ganoon kadali. Kailangan ko ng pera. Samantala, masaya ako sa anak mo. Hindi, mawawala ka na dito. At kapag nakuha ko na lahat, hahanapin kita, okay? Hindi ako maglalaho. Hoy Mirella, hindi mo naman gagamitin ang anak ko para mag-higanti, di ba? Laban sa akin. Siyempre gagawin ko. Ang saya-saya ko sa anak mo. Katulad mo lang siya, sa ilang bagay lang siya mas maganda. Oo nga naman, di ba? Mas bata siya sa akin, ano ang gusto mo? Inggit ka ba? Hindi. Galit na galit ako. Ginagamit mo ang anak ko para makaganti sa akin. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Magkano ba ang gusto mong mawala at iwan ang pamilya ko? Oh, gusto ko ng 1,000,000. Ano? 1,000,000? Baliw ka ba? Wala akong pera na yan. Tumalikod, ito ang aking presyo. Hindi. Sa tingin mo ba mabubuntis mo ang anak ko? Hindi ka nano. Ikaw na tagahukay ng ginto. Ay, gold digger? Hindi mo nakita si Nathan. Hey, hindi ka ba sasama? Papunta na kami, baby. Nakatikim ka na ba para kay Mirella? Hindi, ipinapakita ko ang pinakamahusay na mga tatak ng alak na mayroon ako dito. Sa katunayan, sa palagay ko dapat nating dalhin ito sa hapunan. Na bukod sa napakamahal, ay isang espesyal na reserba. Wow, Mirella, gaano mo kakilala ang mga alak? Halos pakiramdam mo ay nakarating ka na dito sa bahay. Baby, basta magaling akong magturo, di ba? Oo, magaling siyang magturo. Itong asawa ko, walang sinuman ang makakauwi na may ganitong pagkahumaling na ipakita ang bodega ng alak. Ang hilig niyang ito. Nahihiya pa nga ako, alam mo ba? Pero sige, punta tayo sa sala. Okay, baby, papunta na kami, okay. Hindi ka nasasali sa pamilya ko, okay. Tingnan sa. Anak ko, napakaganda ng singsing na ito. Magugustuhan niya ito. It's a family heirloom. Ang mahal ko. Hindi na ako makapaghintay. Diyos ko, baby, maganda siya. Ikaw, ikakasal ka ba sa akin? Hindi, Gabriel, hindi mo kaya yon. Bakit, Itay? Ang bilis ng lahat, anak ko. Ni hindi mo alam kung sino siya. Pamilya tayo, kailangan umupo, magdesisyon ng magkasama. Sino ang kanyang ama? Saan po ba ito galing? Pagkat ang kasal ay isang napakabigat na bagay, aking anak. Hoy, Mirella, samahan mo ako. Ano ba ang nangyayari, Dad? Kalma ka na, Gabriel. Ang pagpasok sa pamilyang ito ay talagang komplikado. Napakahirap. Ano ba ginagawa mo? Baliw ka ba? Wow, ang insensitive. Sinisira mo ang pinakamahalagang sandali ng buhay ko. Ibibigay ko sa iyo ang pera, ngunit babalik ka doon at tatanggi sa aking anak. Lumalabas na ayaw ko ng 1,000,000. Ngayon gusto ko ng 5,000,000. 5,000,000? Baliw ka ba? Wala akong pera na yan, no? Bibigyan kita ng 1,000,000 at wala ng iba pa. Sa tingin ko kulang ka ng ilang mahahalagang punto sa kwentong ito. Mga tahi, wala akong alam dito. Unang punto, may insurance policy ako sa company mo. Ibig sabihin, kung may mangyari sa akin, babayaran mo ang pamilya ko. Wala kang kinalaman sa akin at kung sino ang magbabayad sa kumpanya ko, kaya para sa akin okay lang. Second point, nagpadala na ako ng mga photos, videos at messages exchanged between the two of us sa mga kaibigan ko. Ibig sabihin, kung may mangyari sa akin, tatawag agad ng pulis. Dumating, ibibigay ko sa iyo ang 1,000,000. Babalik ka na doon at tatanggi ka sa hiling ng anak ko.
Hindi ito mangyayari, mahal ko. Pupunta ako dun, tatanggapin ko ang hiling ng anak mo at sasali ako sa pamilya mo. Hindi naman mangyayari yun, okay? Mangyayari na ito, oo. Magdadala pa ako ng konting alak para I celebrate. Droga. Ano ba ang nangyayari, Mauro? Wala lang, baby. Nag-usap na kami ni Mirella. At pinagpala niya ang aming pagsasama. Mabuti na yan, Dad. So, baby, pakakasalan mo ba ako? Tinanggap. Saka congrats sa bride and groom. Tingnan mo, Mirella, natutuwa ko sa iyo. Pumayag siyang pakasalan ang anak ko. Dahil marami ng babae sa buhay niya dahil lang sa interes. At kahit alam mong sira kami, tinanggap mo ito. Nasira. Ano? Oo. Tama na nga. Kami ay nasira at masasabi mo naman, di ba? Ilang empleyado na ang natanggal ko. Pero sa tingin ko, hindi na magiging problema yun. Mirella, pagsali sa aming pamilya. Makakatulong din ito sa atin, di ba? Wala namang sinabi sa akin si Gabriel tungkol dito. Ay, hindi ko rin alam yun. Si Gabriel, wala talaga siyang alam dito. Pero tingnan mo, Mirella, gusto kong samantalahin at humingi ng tawad. Alam mo ba, na ang singsing na ito, napakaganda, pero pek siya. Hindi ko kayang bumili ng totoo ngayon, pero napakaganda nito. Oh, diba? Hindi ko deserve na dumaan dito. Sapat na sa akin. Salamat, Maro, sa pagpapakilala sa akin sa iyong pamilya ng mga bangkarota at pinananatili ako sa iyong anak. Bye na. Mirella. Teka, Ano ang ibig mong sabihin, nasira? Oh. Nasira. Hindi ako naniniwala dito. hindi ko siya makausap. Panahon na para magsabi ng totoo. Talaga, hindi tayo nasisira. Masarap marinig yan, ha? Pero halos patayin mo ako mula sa puso. Hindi ko naman magagawa yun doon, di ba? Pero okay lang yun, at least nakatulong para takutin yung gold digger na yun. Pero muntik na akong atakihin sa puso. Tungkol sa kumpanya, nakukuha ko, ina. Pero ano ba ang nangyayari? Gabriel, napakasimple lang. Isang Mirella at ang daddy mo. Matagal na silang magkasintahan. Ano? Hindi naman ganyan sa lahat, anak ko. Matagal ko nang kilala si Mirella ngayon at wala pa ring nangyari. Tinamaan niya ako na parang tinamaan ka, pero hindi natuloy sa akin. Gabriel, kaya lang nangako ang tatay mo sa kanya na iiwan niya ako. At saka paano siya? Nadama niya ang pagkagulo, alam mo. Matagal nang inililipad ng kanyang ama ang kanyang misis. Siya ang nagpasya. Akitin ka at manatili sa iyo. Nakuha ko na ang ebidensya doon mismo sa phone ko. Hayaan mo akong kunin para makita mo. Hindi, Dulce. Hindi naman yun. Hindi ko kailanman gagawin yun sa aming pamilya, Dulce. At paano mo nalaman, ma? Dito sa mga usapan at nakita ko pa ito dito sa kamera sa office namin. Sinabi niya sa akin ang lahat, iyan ay siya. Sa tingin mo ba sinabi mo sa isang kaibigan noong bata ka pa? Pero ako talaga. Ano? Gumawa ka na ba ng fake profile? Oo, at pagkatapos ay sinabi niya sa akin ang lahat. Be with the way, anak ko. Ingatan mo ang singsing na yan, hindi siya peke. Isa siyang pamana ng pamilya, tulad ng sinabi ko. At kukunin mo ito, makakahanap ka ng isang babae na karapat dapat sa iyong pagmamahal at singsing na iyon. Magpahinga ka na. Salamat, ina. Manahimik ka, anak ko. Magiging okay na ito. Dulce. Bakit mo ginawa yun? Pwede naman sana kaming umupo, mag-usap. Alam mo ba na lahat ng inconvenience na ito dito ay maaaring magdulot ng problema sa aming anak? Panoorin ang Mauro, mapapanatili mo ang iyong maliit na koleksyon ng alak. Ngayon na. Mahirap siguro talaga mawala ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong posisyon sa kumpanya. Ang luho mong kotse, lahat sa isang araw. Medyo komplikado, di ba? Hoy Dulce, wag mo na gawin sa akin yan, di ba? Kami ay isang pamilya.
Oh my love, balik ka dito, mag-usap tayo. Pag-ibig. Isang sleep lang yon.